Kung ang iyong pananampalataya ay susubukin hanggang kamatayan, kaya mo bang manindigan? Marahil alam mo na din ang isa sa mga pinag-uusapan sa social media, ang nangyari kay Charlie Kirk. Buong tapang na ipinapahayag ang katotohanan sa mga tao at ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Siya ay namatay bilang martir sa edad na 31. Mga kapatid, sa mundong puno ng pagsubok at hamon sa ating pananampalataya, nais kong pag-usapan natin ang isang napakahalagang paksa, ang pagiging martir para sa ating pananalig. Alam ba ninyo kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging martir ayon sa Biblia? Sa Gawa 22:20, makikita natin kung paanong si Esteban ay naging saksi ng katotohanan hanggang sa kanyang huling hininga. Hindi ito simpleng pagkamatay lamang. Ito ay patotoo ng matibay na pananampalataya. Siguro nagtatanong kayo, bakit pinapayagan ng Diyos ang ganitong pagsubok? Sa Mateo 5:11-12, malinaw na sinasabi na tayo ay mapapalad kapag tayo'y inuusig, alang-alang sa Panginoon. Hindi ito parusa kundi pagkakataon upang ipakita ang tunay na halaga ng ating pananampalataya. Isipin ninyo ang isang butil ng trigo. Ayon sa Juan 12:24, maliban na ito ay mahulog sa lupa at mamatay, hindi ito makakapagbunga. Ganyan din ang buhay ng isang martir. Ang kanilang sakripisyo ay nagsisilbing inspirasyon at binhi ng pananampalataya para sa iba. Pero ano nga ba ang marapat na tugon ng mga Kristiyano sa panahon ngayon patungkol sa pagiging martir? Sinasabi sa unang Korinto 16:13 na dapat tayong maging mapagbantay at matatag sa pananampalataya. Hindi man tayo lahat ay tatawagin para maging martir, pero lahat tayo ay tinawag upang maging tapat na saksi ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating tugon ay hindi matakot kundi magpakatatag sa pananampalataya at magamit ang kanilang patotoo sa atin upang ituloy ang kanilang pinasimulang gawa. Sa ating panahon, ang pagiging matatag at matapang ay isang uri ng pamumuhay na saksi sa biyaya ng Diyos. Tinawag upang maging tapat na saksi ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. Ikaw kapatid, kung ang inyong pananampalataya ay subukin ngayon, handa ba kayong manindigan para kay Kristo?